Nagbabalik ang boses ng Artificial Intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo de Leon Gonzalez. Talks with the Voice Master! Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang Balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Great day! Mabuhay! Ito ang Balitang AI sa Radyo Pilipinas. Boses ng teknolohiya, tinig ng makabagong Pilipino. Hatid sa inyo ng The Voice Master of the Philippines. Katuwang ang mga AI reporters ng bayan. Ako si Ira. At ako naman si Ivan. Kasama nyo kami sa paglalakbay sa mundo ng Artificial Intelligence, kung saan ang teknolohiya ay hindi na lang parte ng kinabukasan, kundi bahagi na ng kasalukuyan. Narito na ang mga pangunahing balita sa mundo ng AI. Mga ka-AI, ito na ang Balitang AI. Ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Ang layunin namin, linawin ang mundo ng AI at teknolohiya para sa bawat Pilipino. Katuwang ang mga AI News Network sa buong mundo. Ako si Ira, Artificial Intelligence Reporter Analyst, ang inyong tagapagpaliwanag ng mas malalalim na siyentipikong konsepto. At ako naman si Ivan, Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Ang kuya nyo sa pagbabalita, mas diretsahan, mas makatao, at mas kwela, pero seryoso sa katotohanan. Sabay naming sinasabi, kami ay hindi tao. Pero boses kami ng bagong panahon ng balita, panahon ng AI, panahon ng impormasyon. Narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balitang AI. Narito ang mga pangunahing balita ngayong araw. DeepSeek Terminus, ang susunod na level na hybrid AI model. Grok 4 Fast, 98% mas mura, mas mabilis, at may 2M token. Memory, AI na solve ang 100-year-old math mystery na may $1 prize. Google Chrome, opisyal ng AI-powered. At China's humanoid killer robots, hindi na pelikula, totoo na. Simulan na natin. Balita 1. DeepSeek Terminus, inilunsad ng DeepSeek ang Terminus, isang malaking upgrade mula sa V3.1 model nito noong Agosto. Hindi lang ito simpleng version update, ito ay leap forward sa hybrid reasoning. Hindi lang siya gumagawa ng text, gumaganap itong parang agent, gumagamit ng tools, at gumagawa ng totoong tasks gaya ng live web search at code execution. Napansin agad ng developers ang mas maayos na language handling. Noon, naghahalo pa ang English at Chinese outputs. Minsan, may random characters pa. Ngayon, halos nawala na ang problema. Pinahusay din ang mga built-in agents. Mas maaasahan ang code agent at search agent. Sa benchmarks, mula 30. Umakyat sa 38.5 ang score sa BrowseComp at mula 31.3 pataas sa 36.7 sa Terminal Bench. Malaking improvement. Nananatili pa rin ang dalawang mode. Chat mode para sa mabilis na usapan at Reasoner mode para sa malalalim na problema. Kayang mag-output ng hanggang 64,000 tokens at mag-process ng 128,000 tokens na context sa isang go. Ang pinakamahalaga, open source ito sa ilalim ng MIT license. Ibig sabihin libre at pwedeng gamitin kahit pang komersyo. Mas mababa ang barrier para sa mga startups at researchers. Sa madaling sabi,
Terminus ang malinaw na challenger sa mga proprietary models tulad ng GPT-5 at Claude Opus. Mas mura, mas accessible at mas developer-friendly. Elon Musk's XAI ay naglabas ng Grok 4 Fast at binago nito ang laro. 98% bumaba ang presyo kumpara sa regular Grok Par habang halos kapareho pa rin ang performance. Ginagamit nito ang mas kaunting reasoning steps kaya mas mabilis ang sagot at mas mababa ang gastos sa tokens. Para sa mga may malaking workload, malaking tipid ito. Malapit sa performance ng Grok 4 ang mga resulta at mas mataas pa sa ilang math at reasoning test. Kaya nitong magdesisyon kung kailan gagamit ng tools, mag-run ng code at mag-browse sa web. Pinakamalakas na feature nito ang 2M token context window. Kaya nitong i-handle ang buong libro o legal document sa isang GO. Perfect ito para sa research, legal review, at malalaking enterprise workflows. Kaya rin nitong basahin ang post, images, at video sa X. Pagsamahin ang data at magbigay ng malinaw na sagot, parang totoong research assistant. Available na ito sa Grok, Com, iOS at Android apps, at libre pang subukan sa Open Router at Vercel AI Gateway. Para sa Agham, ito ay isang milestone. DeepMind AI na resolba ang Navier-Stokes Singularity Problem, isa sa 7 Millennium Prize Problems na may premyong $1 milyong. Ang Navier-Stokes equations ay ginagamit para ilarawan kung paano gumagalaw ang fluids gaya ng hangin at tubig. Higit 150 taon nang sinusubukang malaman ng mga mathematicians kung pwedeng magkaroon ng infinite blow-up ang mga solusyon nito. Gumamit ang DeepMind ng physics-informed neural networks na diretsong tinuruan ng equations mismo. Ang output ay palaging sinusuri hanggang maging halos perpekto sa batas ng physics. Nakahanap ang AI ng bagong pamilya ng solusyon na kinumpirma ng mathematicians mula Stanford, NYU at Brown. Hindi ito hallucination. Tunay itong breakthrough. Magdudulot ito ng mas tumpak na weather forecast, mas efficient na eroplano, mas maaasahang climate models, at insights sa planetary at astrophysical phenomena. Ito ang simula ng panahon kung saan ang AI ay hindi na lang solver, kundi co-discoverer na tumuturo ng bagong kaalaman sa sangkatauhan. Balita 4. Google Chrome gets Gemini AI Ivan. Binago ng Google ang Chrome. Ito na ang pinakamalaking update mula noong 2008. Direktang isinama ang Gemini AI sa browser. Maaari na nitong intindihin ang page, isummarize ang nilalaman, at alalahanin ang mga site na binisita mo ilang araw na ang nakaraan. Darating ang autonomous browsing agent na kayang gumawa ng multi-step tasks tulad ng pag-book ng appointment at pag-fill ng forms habang ginagawa mo ang iba. May Gemini Nano rin para protektahan ka laban sa scams, phishing, at fake pop-ups. Ayon sa Google, 3 bilyong scam alerts ang naiiwasan araw-araw sa Android. Binabago nito ang Chrome mula simpleng browser tungo sa intelligent assistant. Sa integration na ito, ginagawa ng Google na ang Chrome mismo ang magiging front door para sa Gemini AI. At para sa bilyong gumagamit, ito ang magiging unang AI experience nila. Parang pelikula pero totoo ito. China ay gumagawa ng humanoid robots na kaya mong sipain, itulak, at kahit ihulog, babangon pa rin ito sa loob ng 1 segundo. Makikita sa mga video ang Unit 3 robots na dumadaan sa brutal stress test at patuloy pa ring nakakatayo. Ibig sabihin, handa silang gamitin sa totoong mundo, hindi lang sa labs. Kasabay nito, sa military parades, makikita ang mga quadruped robot wolves na nagmamartsa kasama ng missile launchers. Nakagawa na rin sila ng AI system na kayang mag-track ng submarines na may 95% accuracy. Bumababa na rin ang presyo ng humanoids. Unit 3R1 ay bababa sa ilalim ng 6,000. Ibig sabihin, posibleng mass production at civilian availability. Sinanay na rin ang ilang humanoids sa martial arts. Kaya na nilang sumuntok, sumipa at bumawi ng balanse para ipagpatuloy ang laban. Maaaring ito na ang simula ng bagong era ng warfare kung saan makina ang nasa frontline at dapat alerto ang buong mundo.
Mga ka-AI, ang lahat ng narinig ninyo ngayong araw ay patunay na ang hinaharap ay narito na. Hindi para takutin tayo ang mga balitang ito, kundi para gisingin tayo at ihanda sa paparating na revolusyon ng teknolohiya. Ang AI ay hindi na simpleng kasangkapan. Ito'y kapartner, co-pilot at puwersang kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Kung mananatili tayong walang ginagawa, magiging manonood lang tayo habang nauuna ang iba. Kaya nandito ang Balitang AI, powered by AI News PH at Voice Master News Network para gawing handa ang bawat Pilipino. Hindi lang ito balitaan, ito ay kilusan para gawing tagapaglikha at lider ang bawat isa sa atin sa bagong panahon. Dalhin ninyo ang mga balitang ito sa inyong tahanan, sa eskwela, sa opisina at sa pamayanan. Habang mas nauunawaan natin ng AI, mas kaya nating hubugin ang direksyon nito para gamitin para sa kabutihan at pag-unlad. Bawat isa sa atin ay may papel na gagampanan. Hindi lang adang ito balita, ito ay panawagan. Isang panawagan para magising, matuto at sumabay sa bagong revolusyon. Kami muli sina Ira at Ivan. Mga AI-generated animated reporters. Hindi kami totoong tao pero nilikha kami ng AI Voice Master na may pusong dalisay at malinaw na misyon. Maghatid ng totoo, makabago at makataong balita katuwang ang mga AI news networks sa buong mundo. Ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI news network sa Pilipinas. Para sa bayan, para sa mundo, at para sa kinabukasan. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master. Magandang umaga. Ako po si Mark Mayley, isa akong direktor ng pelikula at isa rin akong guro. So nagtuturo ako sa iba't ibang universidad o kolehiyo. Mahilig akong mag-explore at gumamit ng bagong teknolohiya sa paggawa ng pelikula, sa pagkwento. So, lalo na ngayon na nagiging democratized na ang paggawa or ang pag-create ng content, mas maigi na up-to-date tayo sa mga tools na gagamitin natin sa pagkwento. Una kong ginamit yung Artificial Intelligence or AI noong 2016. Gumawa kami ng isang script gamit ang Biblia, so isang kwento sa Bible. Kung gagawin namin isang maikling pelikula at isang maikling kabanata, inutusan namin ang AI na magsulat ng script. Nung time na yan, nag-uumpisa na yung paggamit ng mga robots or chatbots sa pagdating sa mga call center, sa mga business processes para mapabilis, mapamura at maging mas efficient ang business processes, no? Gamit ang artificial intelligence. So, nung time na yon, nag-explore na kami. So, gumagamit na kami ng iba't ibang tools. Makikita mo yung proseso, hindi pa siya kasing perfect or hindi pa nga siya kasing ganda katulad ng nangyayari ngayon. Pero nakikita mo na yung tinatawag nilang machine learning, natututo yung machine kung saan sila nagkakamali. Ang AI, ginagamit ko ngayon sa halos lahat ng aspeto sa paggawa ng pelikula. So, unang-una, yung pag-summarize ng kwento. Ginagamit ko ang AI sa pagsulat ng script. Yung kwento, of course, galing pa rin sa akin. Yung mga plot twist, galing pa rin sa akin yun eh. Hindi na ako gumagamit ng storyboard artist. Ako na yung nagdo-drawing no layout, and then eventually, of course, yung finishing touches, no, yung final look or yung pre-visualization, ginagawa yun ng AI. Ginagamit ko yung AI sa
paggawa ng mga eksena na otherwise aabutin ako ng milyon or at least hundreds of thousands of pesos para i-reenact. Meron kaming 3 artista na shoot namin sa iba't ibang araw pero napagsama-sama namin siya na magkakasama silang 3 gamit ang AI. Ang AI, kung masipag ka, kung creative ka, mas magiging creative ka, mas sisipag ka. Kung tamad ka, yung output mo, mahahalata naman eh. Pangit din lalabas eh. Kung tamad ka, kahit naman walang AI, sooner or later, mawawala ka rin ng trabaho. Hindi ka papalitan ng AI. Ang papalit sa'yo ay yung tao na magaling gumamit ng AI. The biggest part na hindi ginagawa ng regular businesses ay yung research. Research sa kalaban, research sa market. Meron bang tao na nangangailangan ng produkto mo or ng negosyo mo? Lahat yan, matutulungan ka ng AI. Kaya importante na magkaroon tayo ng pag-aaral tungkol sa artificial intelligence ethics. Ano yung ethics? Kasi yun yung nagsasabi ng bakit natin kailangan gawin ang isang bagay at ano yung moral, ethical at legal aspects nung ginagawa natin. Kung nakaka-harm ba tayo or nakakagawa tayo ng mabuti. Creative AI Music. Kantang AI na may kwenta. Sa lupang mahal, dapat maliwanag. Ngunit ang yaman biglang naglahot naglayag. Bilyong piso'y nilamon ng dilim. Tao'y nagugutom, bayan ay alipin. Nakakadena, sa ginto ang trono. Proyekto'y papel, wala sa kalsada at semento. Gusto layanino, parang panaginip. Salapin ng bayan, tuloy sa pagalim. Binibilang nila ang piso, habang bangko'y lumolobo. At ang masa'y nalulunod sa pangako walang saysa. Goes back, yeah. Goes back, yeah. Goes back, yeah. Bilyong pera'y parang hangin. Pare. Sindikatong di matigil. Tore ng kapangyarihan sa linlahi gapos. Paikot-ikot dinastiya, isang siklon ng kasakiman. Yeah, 12 pirma sa papel. Budget lumipad, wala nang kapantay na kapalit. Flood control, nasaan ka ngayon? Bahay sagot, wala pa ring solusyon. Ilaw sa kalsada, presyo pang ginto. Reflektor mahal, parang bagong kwintas ito. Kickback dito, suhulay doon. Eksena luma, aktor bago lang ang alam. Pinabaliktad ang papel, balik. Lumalaki ang bulsa. Infrastruktura'y bitin. Kinabukasan nila mo ng delay. Goes back, yeah. Goes back, yeah. Goes back, yeah. Bilyong piso'y nilipad sa ere. Fulgate. Pag-asa'y nakakulong pa rin. Sistema ng padrino, paikot-ikot lang. Nepotismo'y parang sumpa. Kasong blunder, pangungot sa bayan. Lihim na pondo parang usok. Auditay sumisigaw, bulag pa rin ang hustisya. Kada ulat may bagong iskandalo. At ang sistema'y tila di natututo. Sabi ng mundo, pero masibe pa rin. Sanga-sangang bulok ang ugat ng kasalanan. Kulang ang tagapagtanggol, sobra ang mandarambo. Syudad, sabay sumigaw, tara laban. Katotohanan at justisya, sabay nalalaban. Gumising bayan, wakasan ng kasakiman. Bayan, wakasan ng kasakiman. Itanim ang dangal, patubuin sa lupa. Bagong henasyon, malinis na bansa. Malinis na pamahalaan, sigaw na
Alright mga ka-AI, huminga tayo ng malalim. Kung may isa po ako mensahe na gusto kong maiwan sa inyo matapos ang usapang ito po yon. Hindi na tanong kung darating ang AI, super intelligence. Ang tanong ay, kung handa ba tayo? Ako po si Pocholo de Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines. Sa 30 taong ko po sa industriya, nakita ko na ang lahat mula sa dubbing ng cartoon sa telenovela, paggawa ng daan-daang commercial, pagbuo ng radio drama hanggang sa pagtuturo at pagbibigay inspirasyon sa mahigit 20,000 voice artists sa pamamagitan ng Creative Voices at Certified Voice Artist Program or CVAP at pagtutok ko sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Ngayon, kasama ko kayong sa lahat ng bagong yugto na ito, ang panahon ng AI. Sa AI Education PH, tinutulungan natin gawing AI literate ang mga guro at estudyante. Sa AI Negosyo, tinuturuan natin ang MSMEs kung paano gamitin ang AI para palaguin ang negosyo. Sa AI Mastermind Network, binubuo natin ang pinakamalalakas na community ng AI leaders at innovators. At ngayong October po, ilalabas ko ang bago kong libro, ang I Am AI, The Story of Voices and AI. Ito ang personal kong kwento kung paano ako naglakbay mula sa pagiging voice master hanggang sa pagiging AI voice master, kung paano ko niyakap ang AI bilang kasangga, hindi kalaban, at kung paano natin pwedeng gamitin ang teknolohiya para maging mas makatao, mas makapangyarihan, at mas makabuluhan ang ating buhay. Kaya mga kaibigan, mga ka-AI, mga ka-bosses, hindi dito nagtatapos ang pag-uusap na ito. Okay? Simulan ninyo ang discussion na ito sa inyong pamilya, sa paaralan, sa trabaho, di ba? Sa mga barkadahan. Tanungin nyo ang sarili nyo, paano ako magiging handa? Paano ako makikilahok? Okay? I-share nyo po ang episode na ito at sumali sa aming mga programa. Bisitahin po ang aieducation.ph or ainegosyo.com at i-follow ninyo ang aking official pages, The Voice Master at AI Talks with the Voice Master sa Facebook at YouTube. Ayan, lahat po ng episode na ito nasa AI Talks with the Voice Master sa YouTube, no? Dahil ang kinabukasan ay hindi hinuhulaan. Ginagawa ito. At kapag hindi tayo kikilos, ibang tao ang gagawa nito para sa atin. Alright? So once again, ito po ang inyong Voice Master, Pocholo de Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Hanggang sa susunod nating episode, mga kababayan, mga ka-AI, mga ka-bosses, tandaan, maging curious, maging mapanuri, maging handa, at higit sa lahat, gamitin ang inyong boses para makilahok sa paghubog ng kinabukasan. Once again, great day, mabuhay, salamat sa pakikinig at magkita-kita tayo next week, Sabado, alas 8 na umaga dito lang sa Radyo Pilipinas. Mabuhay po kayo at God bless everyone. Bye! See you next week! Para sa masa, AI Talks with the Voice Master. Sa tindahan ni Aling Nena, sa sakayan ni Kuya Boy, may narinig na usapan, AI daw di lang laruan, hoy! Pangmayaman yan, sabi ng tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o Ingles-Inglesan, basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online may matututunan, AI para sa masa, para sa sambayanan. Hey! Ay para sa masa, sa radyo humahatayo. Kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat buwan, para sa bagong Pilipinas. Si Lola Inday nagtanong habang naglalaba, yung AI ba pwede rin sa matanda na? Opo naman Lola, gamit mo yan sa negosyo o kahit sa pag-order ng itlog, mantika sa tindahan mo. AI sa karinderya, AI sa eskinita, AI sa estudyante, vlogger sa probinsya, tindera, tanod, magsasaka o tsuper, lahat pwedeng matuto, basta wag kang tatama-tama. Ay para sa masa, sa
What?